po, so ngayon, mga kababayan, since nasa Senate na po yan, kani-kanina mga kababayan, bago pa lamang dalhin dyan na interview, ng News 5, etong si Senate President Chis Escudero mga kababayan, na kung saan, mismong sinabi po dito mga kababayan na eto daw pong Senado, hindi naghahanda para sa kahit anong impeachment trial. Ayon po daw mga kababayan yan, dito sa interview ni Senate President Chis Escudero. So panoorin po natin mga kababayan, etong nakita nating balita galing po sa News 5 Everywhere, ikinekredit po natin sa kanila yan. So ngayon i-play na po natin. Dumako naman nga po tayo sa Senado kung saan binabanggit nga natin kanina, itatransmit mula sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President. Etong balitang ito bago pa lamang i-transmit yung mga documents mga kababayan, yung mga impeachment complaint laban po kay Sara sa Senado. Ipagpatuloy pa natin. President Sara Duterte, para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, ano naman ang latest dyan? Luis, magandang hapon sa iyo. Nilinaw mismo ni Senate President Chis Escudero na hindi naghahanda ang Senado sa kahit na anong impeachment trial. Sa isang pahayag, sinabi ni Escudero na hindi raw sila mag-a-assume ng kahit ano hanggang wala pang galaw sa impeachment case. Wala raw basbas niya at hindi rin daw tama ang naging pahayag ng isang staff ng Senado tungkol dito. Kaninang umaga kasi kanina tanghali, pinulong ng Senate Committee. Paano ba naman kasi si Robin Padilla kasi mga kababayan nagbitaw ng salita na kung siya, pag tumayo siyang hurado doon, talagang isisiro niya, mga kababayan. At talagang pinangunahan niya na agad at sinabi niya na publicly yung kanyang boto, ibuboto niya para hindi ma-impeach etong si Sara Duterte. Kaya nga mga kababayan, kung tutusin, doon pa lang, makikita niyong hindi niya pinapagana yung kanyang utak. Diba? Hindi niya pinapagana yung kanyang kukote. Saan nga ba naman nagkatala, uupo kang hurado bago sasabihin mo publicly yung magiging desisyon mo? Diba? Kaya nga kung tutusin, dapat mag-inhibit po siya dito mga kababayan sa trial na magaganap about impeachment nitong si Sara Duterte. Kasi nga, alam na ng taong bayan kung ano yung isasagot mo nasabi mo na. 'Di ba? At alam ng taong bayan na pabor kay Sara yung gagawin mo. Kaya mas mabuti, dapat mag-inhibit ka na lang. Public Relations and Information Bureau ang mga reporters dito sa Senado para sa maayos na coverage. Sakaling ipadala na sa kanila ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Huling araw na ngayon ang sesyon bago mag-break ang Senado para sa campaign period. Kaya kung iaakit sa Senado ang reklamo, ngayong araw ito maaring gawin. Kung sakali, mismong ang Secretary General ng Kamara ang magdadala ng kopya ng reklamo at tatanggapin ito ng kanyang counterpart na si Senate Secretary Bantog. Dati nang sinabi ng ilang senador na kahit naka-adjourn ang sesyon ng Kongreso, magko-convene ang impeachment court at magsasagawa ng impeachment trial ang Senado para talakayin ang articles of impeachment laban kay VP Duterte sakaling iakyat nga yan Sana sa Senado. Bruce? Pero yung kaninang nangyari, 'di ba sinabi mo nga kasi nagpatawag ng meeting yung isang bureau diyan nakita ko nga parang may oras pa, sabi 7 o'clock ata ita-transmit diyan. So ano nang expected nyo kayo diyan sa media? So babantayan nyo na lang itong session mamaya diyan. Basically bumabase. So dapat umusad na ito. Kasi mga kababayan, nagbitaw naman sila ng salita na kahit naka-adjourn ang Senado, mga kababayan, once na bumagsak sa kanila yung mga impeachment complaint, magkakaroon sila ng impeachment trial. Ibig sabihin mga kababayan, magtutuloy-tuloy na po ito. Malaking chance ang magtuloy-tuloy na po ito. At mas maganda to para sa ating mga butante, sa ating mamamayang Pilipino. Kasi makikita natin yung karapat-dapat na senador na dapat nating pagkatiwalaan. Lalo na at malapit na, ilang buwan na lang, malapit na ang Mayo 12. Mas madali para sa atin na makilala sila. Ipagpatuloy pa natin. Sila dito sa may second floor para ayusin or para i-meet kami para sa isang maayos na coverage kung sakaling ang iakyat. Kasi alam naman natin, Luz, sa isa-isang malaking coverage, isang malaking storyang yan. Syempre, ine-expect na napakaraming cameramen, crew, reporters. So, ang gusto nila, maging maayos pa rin yung daloy. Kasi ibibigay yung mismong impeachment complaint kung sakasakali doon sa opisina ni Secretary Bantog sa 6th floor, which is maliit. So, kung magsama-sama yung mga crew at reporters, ay talagang masikip. So ang mangyayari niya, Luz, kung sakaling iakyat mamaya, walang papayagang media makalapit sa
Office of Secretary Bantog, pero magkakaroon ng live streaming ang Senado at ang mga reporters ay dito lamang sa second floor, maghihintay kami para maka-interview ng mga senador. Oh, Parang ang sinasabi bale ni ni SP Chis parang napangunahan yung posibleng mangyari ngayon. At ang sinasabi niyo naman diyan kasi ang pinaghahandaan din yung coverage. Pero binanggit mo na nga rin Mayan kahit naka-adjourn ay magpapatuloy itong magko-convene sila as an impeachment court, no? Impeachment So ano, court. oo, so anong Yes. aasahan natin sakaling maihabol mamayang gabi? Paano yan bukas or sa mga susunod na araw? nako. Ang inaasahan natin, ang kaya kong i-describe dito yung experience natin sa pag-cover ng impeachment trial ni dating namayapang Chief Justice Renato Corona, no? Yes. Uunahin definitely rules plansyahin yung rules ng impeachment. At Oh. bagamat merong plansyado ng rules nung panahon ni Senate President Enrile, titignan natin kung may mga gustong amyendahan ang mga senador kaugnay niyan. And then nung time kasi ni CJ Corona, no, 'di ba, wala pang mga robes yung mga senador, pero right now meron nasa library or archive ng Senado. So yung mga logistics na gano'n aalisin bago mismo mag-convene yung impeachment court dito sa Senado kung saan tatayo ng senator judge ang mga senador at magiging presiding judge ang Senate President. Hindi ko lang alam po, siguro sobrang looking forward na ito. Pero magkakaroon kasi ng eleksyon, di ba, Mean? So paano yung make-up nung susunod? Sakali, di ba, pagtas nitong eleksyon kung magpatuloy pa yung impeachment trial. May sinabi na ba sila tungkol dyan? Wala pa, pero yun yung isa nating nakikitang complication. Hindi natin alam if it will work for Yung mga senador na re-electionist, makakakuha pa rin naman kasi kayo ng boto kahit na andyan lang kayo at tuma-attend sa hearing ng impeachment nitong si Sara Duterte kasi nakatutok, nakatingin sa inyo ang mamamayang Pilipino. So pag nagustuhan ng taong bayan yung magiging hakbang ninyo at desisyon ninyo na kung paano kayo bumoto, ganun din kayo iboboto ng taong bayan. Alam nyo, mas naniniwala pa nga ako mga kababayan dun sa doon sa kapag ginampanan nila ng maayos yung kanilang trabaho, pag gusto silang ibalik ng taong bayan, ibabalik sila. Kahit pasabihin mga kababayan na hindi sila nangangampanya, hindi sila nangangampaign. Pero kung yung isang senador mga kababayan, uunahin niya yung pangangampanya at hindi niya pagtutuunan ng pansin ito, malaki ang tsansa na matalo ka lang din. Kasi nga ang hinahanap ng taong bayan dito, kung paano ka magtrabaho at kung para saan yung agenda mo. Kung para kay Sara yan, at uunahin mo yung pangangampanya mo, malabo kang manalo. Hindi ka iboboto ng taong bayan. Pero kung para ka sa taong bayan at bibigyan nyo ng hustisya, ang panawagan ng mamamayang Pilipino, mas madali para iboto sila. Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. or against, lalo na sa ilang mga sitting senators na tatakbo muli. Kasi hindi naman natin maitatatwa yan, Ruston, sakasakaling matutuloy itong impeachment trial, nasa kalagitnaan dahil next week start na yung kampanya. So paano nga ba ang galawan? Hindi sila makakakampanya. Kasi nung time ni Senate President Enrile at impeachment na natin CJ Corona, 4 days a week, Monday to Thursday, ang impeachment trial, and then Friday ay press con ng prosecution at ng defense. So, biruin mo yung galawan, lalo na ng mga senador na tatakbo ulit. Sabi nga, pro or con. Kasi pro could be, mapapanood sila sa TV everyday. Pero yung consequence, hindi sila makakaikot ng gusto, gaya ng ibang mga tumatakbong senador na hindi pa sitting senator. Patuloy nating babantayan ang developments tungkol dyan. Yan po ang Express Report ni Mean Los Baños. Ayan, mas maganda sa akin, libre sila ng commercial, advertise. Kasi araw-araw sila mapapanood mga kababayan or makikita sila ng taong bayan sa mga telebisyon, sa mga cellphone, sa mga social media account. Mas magandang exposure yon mga kababayan sa kanila. Lalo na kung ang magiging boto nila ay papabor sa gustong mangyari ng sambayan ng Pilipino. Mas madali para sa atin ang iboto sila. Kaya nga dapat mas maging matalino, mas maging madiskarte yung mga senador natin ngayon at piliin nyo naman yung agenda ng sambayan ng Pilipino. So ngayon, maliwanag naman mga kababayan na ito daw pong Senado ay hindi pa naghahanda sa kahit na pa mang impeachment mga kababayan. Pero isa lang yung sinisigurado nila, once na bumagsak na sa kanila at nangyari naman nga, yung mga impeachment complaint, kahit naka-adjourn ng Senado, magpapatuloy po. Yung impeachment complaint yung mga impeachment trial laban po dito ay Sara Duterte. So ngayon, basahin naman natin etong nakita po nating article na kung saan mga kababayan, eto daw pong si Vice President Sara Duterte tahimik lang daw mga kababayan.
at hindi makapag-react doon po sa nangyari kanina na impeach mga kababayan niya doon po sa Kamara. Kasi mga kababayan, 215 yung bumoto para ma-impeach si VP Sara. Etong si Sara Duterte para maipa-impeach po siya. So ngayon, basahin po natin ito, nakita nating balita. Galing po sa balita mismo mga kababayan, yan po yung source natin. At ang nagsulat po nito mga kababayan ay si Ralph Mendoza. So sabi po dito, VP Sara sa impeachment, nahato laban sa kanya. Mahirap mag-react. Yan po yung sabi ng ating Vice Presidente. So sabi po dito, eto tila tikom ang bibig ni Vice President Sara Duterte matapos pirmahan ng mga mambabatas ang petisyon. Impeachment laban sa kanya. Sa ulat ng News 5 nitong Miyerkules, Pebrero 5, tumanggi muna siyang magbigay ng pahayag hanggat hindi pa raw niya nababasa ang mga official statement ng impeachment. Sabi pa dito, ito daw yung sabi ni Sara, mahirap mag-react kung hindi natin nababasa kung ano yung official statement nila. Baka masobrahan o magkulang yung reaction. So kailangan nating antayin sa ad ng Vice Presidente. Matatanda ang 215 miyembro ng House of Representatives ang pumirma sa ika-4 na impeachment na inihain laban po kay Sara Duterte. Sabi pa dito mga kababayan, lagpas na ito mula sa requirement na 1/3 o 102 mga miyembro ng Kamara upang makausad ang impeachment complaint sa Senado. Mga kababayan, so ngayon, asahan natin, pag nabasa ni Sara Duterte ang nilalaman ng impeachment, may mangyayari na naman mga kababayan na mga sagutan. May mangyayari na naman na mga matitinding salitaan at pagbati ko sa ating gobyerno. Expected na natin yan. Kung ano yung ginawa ni Sara Duterte mga kababayan na pagmumura kung paano pagbantaan ang buhay ng presidente, siguro mas magiging grabe pa kasi nga, sabi niya dito mga kababayan, kaya hindi siya nagre-react kasi baka mapasobra yung kanyang reaksyon or di kaya naman mga kababayan, magkamali siya. So ngayon, kung titingnan nyo, siguro pag nabasa niya yung impeachment complaint laban sa kanya, baka mamaya mga kababayan, tirahin na naman niya ng napakatitinding mga salita at hindi kaaya-ayang salita ang ating gobyerno. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, sa mga oras na ito, ay tahimik po ang ating Vice Presidente sa issue ng pagpapa-impeach po sa kanya. Ano po, kasi mga kababayan, sa totoo lang, ayaw kong sabihin karma. Pero mga kababayan, sa kagustuhan nila na mapatalsik si PBBM, sa kagustuhan po nila na may upo etong si Vice President Sara Duterte bilang presidente ng napakadali, mga kababayan, napakabilis, gumawa pa sila ng mga rally-rally, mga maisog rally, may mulmawer, sinubukan din nila. Ito ang kinalabasan at kinahinatnan. Mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, kung umpisa pa lang po ay ipinaliwanag na niya kung saan napunta ang pera ng taong bayan, di sana walang butas na nakikita sa kanya at hindi sana mga kababayan siya humahantong sa ganitong klase ng sitwasyon. Kaso ang naging problema, saglit na magpaliwanag yung ating Vice Presidente, ang ginawa niya, umiwas ng umiwas, gumawa ng mga kung anong drama mga kababayan at humantong pa sa punto na ipinahiya niya ang Pilipinas internationally. Mga kababayan, at hindi lang yon, binastos niya pa ang presidente, pinagmumura niya. At dahil dyan, marami sa mga kababayang Pilipino natin ang hindi po nagustuhan yan. So ngayon, mga kababayan, ang ating Vice Presidente, wala po munang komento kasi nga baka mapasobra siya. So kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo at komento ninyo hingil po dito sa mga balitang tinalakay po natin? Ano po ang masasabi nyo mga kababayan na ngayon ay nasa Senado na ang mga impeachment complaint na isinampa laban po sa ating Vice Presidente? Sa tingin nyo mga kababayan, tatrabahuin kaya agad ito ng Senado? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan